Okay, mga sangkay, patuloy po na nabibisto ngayon ang origin o pinagmulan mga sangkay ng nakaraang pandemic, ang COVID. Kasi lumalabas ngayon mga sangkay na mga Amerikano daw po ang nagpakalat nito, mga scientist from US. At ngayon may nagaganap po doon na investigasyon mga sangkay at ngayon may kumanta na. Pag-usapan po natin ito. Welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Kaya naman kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng topic, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto nga guys, nakakagulat tong balitang to mga sangkay. Ayan, alam nyo ba? Nung bago pa lamang po mga sangkay na medyo kumalma ang pandemya o kahit nung kasagsagan, lumabas na po yung mga impormasyon na ito. Noon nagawan po namin ito ng vlog, mga sangkay. Pero kalaunan, pinabura po yun. At ako, na-flag pa as fake news. Pero ngayon, lumalabas na ang katotohanan na tama nga ang mga pinagsasabi namin noon. Dati kasi conspiracy theory daw. Sinabi pa sa amin ng Rappler na fake news daw kami. Sa aming pinapakalat na mga impormasyon, yun pala. Guys, this is the truth. Now, from 2020 and now 2026, napatunayan namin na totoo yung pinagsasabi namin noon. Mystery surrounding the origins of COVID-19 has taken a new turn now. Well, adding to that, Kripa, a former senior advisor to Dr. Anthony Fauci, has admitted to having helped conceal U.S. federal records tied to COVID-19 research. Ayan na, mga sangkay. Grabe. Ganun pa, alam mo yung parang pelikula lang, mga sangkay. Inadmit na mayroong sumakabilang buhay sa research tungkol po dyan, mga sangkay. Thereby raising questions about what officials actually knew, what records were kept, and how much the public was told. Naku, matinding pananagutan nila to. Dr. Anthony Fauci served as chief medical advisor to U.S. President Joe Biden from January 2021 until December 2022, concurrently leading the U.S. federal response to the COVID-19 pandemic. Dr. David Morens pleaded guilty to conspiring to defraud the U.S. government. Prosecutors say that he used personal email account to get around federal records laws Grabe. while working at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. So, dito, mga sangkay, lumalabas na mukhang totoo nga po. Kasi may mga kumakanta, no? Alam nyo, kung hindi naging presidente si President Donald Trump, paano na lang, di ba? Ibig sabihin, hindi malalaman ang buong katotohanan tungkol dyan. Morens now faces a maximum sentence of 5 years in prison. A U.S. federal judge, Maryland, is scheduled to sentence him on 12th of November. The case now centers on records connected to COVID-19 research. Grants prosecutors allege Morens concealed or even destroyed communications, including discussions about efforts to restore a controversial grant involving bat coronavirus research. Grabe, no? Nakakakilabot to. Kasi noon mga sangkay, sinasabi na po talaga namin na ito ay hindi talaga, ang origin nito ay hindi talaga sa China. Galing po sa US. At now, mga sangkay, nakikita na po natin na ito na, totoo na. Kasi mismo si President Donald Trump nagpa-imbestiga. Kasi ang nagmaniobra daw, mga sangkay na ito, yung dating administration. At sa mga conspiracy theory, yung mga usapang conspiracy theory, mga sangkay, yung last or past administration ay hawak po ng deep state. Illuminati, mga sangkay, who controls the government and controls the economy, who controls the world. Ngayon, may plano sila dyan, mga sangkay. Grabe. Alam nyo kung malalaman nyo lang yung pinakamalalim pa po, mga sangkay na dahilan.
kikilabutan kayo ng gusto, mga sangkay. That grant had been cancelled by the US National Institutes of Health. After concerns emerged over research that involved a laboratory in Wuhan, China, a company receiving the US federal grant had allegedly provided a sub-award to that China-based laboratory. Investigators also say Morans agreed to help revive the grant and push back against claims that the pandemic began with a laboratory leak. Morans had previously denied Grabe. trying to evade US federal transparency requirements through his personal email. Although Fauci has not been charged in this case, it has, however, intensified scrutiny on him. Ito talaga. Ito si Fauci. Ito talaga yung ito yung utak niyan, mga sangkay. No? Siya po talaga. Kaya nga po siya ngayon ay nagigisa. Ganun kalala ang kanilang ginawa. Isipin nyo doon nila pinasabog sa China. Hindi po doon sa kanila. Para ano, mga sangkay? Siyempre, sino ang kukuyugin ng buong mundo? Chinese government. Pero yung China, mga sangkay, nagsalita nun. Hindi nga lang naniwala ang buong mundo nun. Sinabi ng China na hindi kami ang original nito. May nagdala lang niyan dito. Kaya naging, mga sangkay. Grabe. Try natin sa susunod nating topic, mga sangkay. Alamin po kung papaano po nila nilatag yan doon sa China. Paano nangyari na pinasabog po doon, mga sangkay? Kasi malaking usapin to. Kasi buong mundo ang nagsuffer neto. We all know naman, mga sangkay, kung papaano po lumubog ang buong mundo dahil dyan. Pambihira yung ginawa nila. During a US congressional hearing in July, Fauci, remember, repeatedly invoked his Fifth Amendment rights, and just last week he declined to appear voluntarily before another US Senate panel after Republicans voted to hold him in contempt of Congress. Ang backup na ito, mga sangkay, mga elitista eh. Yung may hawak mismo ng government na hindi po nila ngayon madiin. Kasi nga po, si Donald Trump, iba yung diskarte, mga sangkay. But the central question still remains unanswered. How did COVID-19 begin? When US intelligence agencies remain divided, the FBI and the CIA have assessed a laboratory leak as likely, although the CIA expressed low confidence in its conclusion. Other US Grabe. intelligence agencies and the CIA, US National Intelligence Council believe that coronavirus most likely emerged via natural transmission from some animal. China has rejected Yun kasi ang pinalabas, mga sangkay. Galing daw po sa animal to dahil po sa research nila, mga sangkay, yun yung pinalabas nila. Pero yung realidad pala, nagkaroon ng research daw doon sa US, mga sangkay, about sa ganyan. Then, nung nabuo na yung kanilang plano, ayun na, mga sangkay, sa China na naganap yung pagkalat. the laboratory leak theory. In fact, earlier this month, former White House COVID-19 response coordinator Dr. Ashish Jha had publicly said he believes a lab leak is a more likely explanation for COVID-19. Di ba? Naniniwala siya sa lab leak or natural. Kasi, pag natural origin, mga sangkay, galing po yan sa hayop. May transmission to human. Pero, itong galing mismo sa laboratory nila, yun yung pinaniniwalaan, mga sangkay, ng maraming mga opisyal ngayon ni President Donald Trump. Na mukhang galing po ito sa laboratory, then kumalat. Yan, mga sangkay mismo. Last year, the World Health Organization had said that all hypotheses on how the pandemic began remain open. Grabe, no? Isipin nyo. Yung next na naman na pandemic, mas malala pa. Sinabi na po yun, mga sangkay, ni Bill Gates. No? Advance, mas malala pa daw. So, papunta ba tayo sa zombie apocalypse?
Palala ng palala, mga sangkay. Ngayon, ang mundo po natin ay sinasabutahin ng mga elitista. Para ano? Para bawasan ang bilang natin. Ganun po ang kanilang ginagawa. Grabe. Ang lala nito. So, asahan na po natin na yung susunod, guys, man-made na naman. Created by scientists. Funded by elites. Well, kayo, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.